Sa mahabang kasaysayan, dalawang pangalan ang tumatak sa isipan at espiritualidad ng tao, si Jesus ng Nazareth at si Siddhartha Gautama, o mas kilala bilang Buddha. Matapos ang maraming taon mula nang pumanaw si Buddha, kumuha ba ng inspirasyon si Jesus mula sa kanya? Si Jesus ba ay isang Buddhist? Isa ba siyang tagasunod ni Buddha? Totoo ba na ayon sa ilang mga eskolar at mga lumang dokumento, si Jesus ay naglakbay sa India noong mga panahong hindi nabanggit sa Biblia? At doon ay pinag-aralan niya ang Budismo. Ang mga tanong na ito ay gumugulo hindi lamang sa mga eskolar, kundi pati na rin sa mga taong naghahanap ng kanilang espiritual na landas. At ngayon, tingnan natin ang kanilang magkakatulad na mga aral na ipinahayag sa iba't ibang paraan. Ang pag-ibig at pagkahabag ang pundasyon ng mga turo ni na Jesus at Buddha. Sa Sermon sa Bundok, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mahalin ang inyong mga kaaway, pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Parang sinasabi na magtiis at huwag gumanti. Gayon din, binigyang diin ni Buddha ang metta na madalas isinalin bilang kabaitan o pagkahabag. Itinuro niya na ang paglinang ng pagkahabag sa lahat ng nilalang walang pinipili ay mahalaga upang makamit ang kaliwanagan at kalayaan mula sa pagdurusa. Tulad ng daan patungo sa nirvana. Parehong nakita ni na Jesus at Buddha ang pagkakaugnay ng lahat ng nilalang at ang kapangyarihan ng pag-ibig na magpagaling ng mga alitan at magpalaganap ng kapayapaan. Dito sila nagkaisa. Ang kanilang mga turo ay nananawagan sa atin na tumingin sa kabila ng ating sarili, makita ang pagdurusa ng iba, at tumugon na may kabaitan at empatiya. Huwag tayong maging madamot. Sa isang mundo na kadalasang puno ng tunggalian at pagkakawatak-watak, ang mga turo ni na Jesus at Buddha ay nag-aalok ng walang kapantay at mabisang lunas. Ang ginintuang aral, madalas na sinasabi bilang, gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa iyo, ay patunay ng walang hanggang karunungan na parehong itinuro ni na Jesus at Buddha. Sa Ebanghelyo ni Mateo, itinuro ni Jesus, kung ano ang nais ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang buod ng kautusan at ng mga propeta. Ilang siglo bago yon, itinuro din ni Buddha ang parehong prinsipyo sa Udana Varga, huwag mong saktan ang iba sa paraang ayaw mong masaktan ka. Ang aral na ito ay nagtuturo sa atin na huwag maging makasarili at isipin ang kapakanan ng iba. Tulad ng kasabihan, kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Ang ginintuang aral ay isang praktikal na gabay sa pakikisalamuha sa iba na naghihikayat ng katarungan, empatiya at pag-unawaan. Kapag sinaktan natin ang iba, sinasaktan din natin ang ating sarili. Sa pagsunod sa aral na ito, nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mahabagin na mundo kung saan walang ibang tao. Tayong lahat ay bahagi ng isang malaking pamilya, ang sangkatauhan. Ang katotohanan ng etikal na prinsipyong ito ay matatagpuan sa parehong Kristyanismo at Budismo ay nagpapakita ng kanyang universal at walang hanggang katotohanan. Ito ay isang aral na lumalampas sa panahon at relihiyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa prinsipyong ito, mababago natin ang ating mga relasyon, ang ating mga komunidad at higit sa lahat, ang ating mga sarili. Ang paghahangad ng kapayapaan at pagtalikod sa karahasan ay siyang pundasyon ng mga turo ni na Jesus at Buddha. Sa turo ni Buddha tungkol sa ahimsa o kawalan ng karahasan, binigyang diin niya ang pagkakaugnay ng lahat ng nilalang na ang pananakit sa iba ay sa huli ay pananakit din sa ating sarili. Katulad ng kasabihan, kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Si Jesus ay nangaral din ng kapayapaan at pagpapatawad. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na magtiis at magmahal ng kanilang mga kaaway kahit paharapin ang pag-uusig. Paano natin mamahalin ang ating mga kaaway? Oo nga't minsan parang imposible. Ngunit kapag pinili nating mahalin ang ating mga kaaway, hindi na sila magiging kaaway. Parang pag-unawa na ang iyong kaaway ay kapatid mo rin pala. Tulad ng sabi ng kasabihan, ang pagkakaisa ay nagbuo, ang pagkakawatak-watak ay nagdudulot ng pagbagsak. Sina Jesus at Buddha ay nabuhay sa panahon ng kaguluhan at tunggalian, ngunit palagi silang nanindigan para sa mapayapang solusyon at nanawagan sa kanilang mga tagasunod na maging tagapagtaguyod ng pagkakasundo at kapayapaan. Tandaan natin ang mga katagang, ang namumuhay sa pamagitan ng espada ay mamamatay sa pamagitan ng espada.
Ang kanilang mga turo ay nagpapaalala sa atin na ang karahasan ay nagbubunga ng karahasan. At ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay makamit lamang sa pamamagitan ng pag-unawa, pagmamalasakit at kahandaang magpatawad. Ang pagpapatawad ay parang tubig na pumipigil sa apoy ng puot, galit at karahasan. Ang prinsipyo ng kawalan ng karahasan ay hindi pagsuko, kundi isang aktibong puwersa ng pagbabago. Ito ay pagganti ng kabutihan sa kasamaan, pagbabayad ng kabaitan sa karahasan, pagbabayad ng pagmamahal sa puot. Ito ay nangangailangan ng katapangan, pagmamalasakit, at matibay na pangako na putulin ang siklo ng karahasan at bumuo ng isang mas mapayapa at makaruang mundo para sa lahat. Ang pagpapatawad, ito ang pundasyon ng mga turo ni Jesus at Buddha. Itinuro ni Jesus at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Mga salitang mahalaga sa bawat isa sa atin. Si Buddha naman ay nagbigay diin sa kahalagahan ng paglaya mula sa galit at sama ng loob. Sabi niya, ang pagkimkim ng sama ng loob ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang iba. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa paulit-ulit na sakit at paghihiganti, parang pag-alis ng mabigat na bato sa dibdib. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, pagpapalaya mula sa galit at hinanakit. Para silang lason sa ating kaluluwa at katawan na kailangang alisin. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinubuksan natin ang ating sarili sa paggaling at espiritual na paglago. Ito ang daan tungo sa panloob na kapayapaan, sa tinatawag nating banal na katahimikan. Ang pagiging walang pag-iimbot at paglayo sa mga makamundong pagnanasa ay isang mahalagang tema sa turo ni Jesus at Buddha. Sa kanyang mga turo tungkol sa kaharian ng langit, binigyang diin ni Jesus ang pansamantalang halaga ng mga material na bagay at ang kahalagahan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Katulad nito, itinuro ni Buddha na ang pagkapit sa mga pagnanasa ang pinagmumulan ng lahat nagdurusa. Hinikayat niya ang paglinang ng kawalan ng pagkapit, isang estado ng pag-iisip na malaya sa mahigpit na paghawak sa mga makamundong kasiyahan, material na bagay at maging sa ideya ng isang permanenteng sarili. Gaya ng kasabihan, ang kalikasan ay hindi natutuwa sa kawalan. Parehong nakita ni Jesus at Buddha ang mga panganib na dulot ng pagkapit sa mga bagay na lumilipas at hinikayat ang kanilang mga tagasunod na magkaroon ng distansya sa mga makamundong pagnanasa. Itinuro nila na ang tunay na kasiyahan at pangmatagalang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghabol sa material na kayamanan o personal na katuparan, kundi sa isang buhay na puno ng kahulugan, pakikiramay at paglilingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Gumawa ng mabuti at ihagis ito sa tubig. Ang kanilang mga turo ay nananawagan sa atin na suriin ang ating mga sariling pagkapit at pag-isipan kung ano talaga ang nagdudulot sa atin ng pangmatagalang kagalakan at katuparan. Ang paghahangad ng panloob na kapayapaan at ang kahalagahan ng espiritual na gawain ay mga pundasyon ng mga turo ni Jesus at Buddha. Madalas binibigyang diin ni Jesus sa kanyang mga turo ang kahalagahan ng paghahanap sa kaharian ng Diyos sa loob natin. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na manalangin at magnilay-nilay sa banal na kasulatan. Hinikayat tayo ni Jesus na linangin ang isang malalim at pangmatagalang relasyon sa Diyos bilang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Tulad ni San Sergio ng Radones na nakatagpo ng kapayapaan sa pananalangin ng mag-isa. Itinuro rin ni Buddha na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga panlabas na bagay, kundi sa kaibuturan ng ating pagkatao. Binuo niya ang 8 dakilang daan, isang koleksyon ng mga prinsipyo na naglalayong paunlarin ang etikal na pag-uugali, disiplina sa isip at karunungan, na sa huli ay hahantong sa pagtigil ng pagdurusa at pagkamit ng nirvana. Parehong binigyang diin ni Jesus at Buddha ang kahalagahan ng pagpanloob na kapayapaan sa pamamagitan ng espiritual na disiplina, pagmumuni-muni at malay na pagsisikap na makiisa sa isang mas mataas na kapangyarihan o katotohanan tulad ng mga sinaunang Slav na naghanap ng pagkakasundo sa kalikasan. Ang kanilang mga turo ay nag-aalok ng walang hanggang gabay kung paano haharapin ang mga pagsubok sa buhay ng may higit na balanse at katatagan. Parang isang tala sa paglalakbay ng isang manlalakbay. Pareho sina Jesus at Buddha na kinilala ang paghihirap, bagamat magkaiba ang kanilang pananaw tungkol dito.
Tinukoy ni Buddha ang paghihirap bilang likas na bahagi ng buhay, bunga ng pagkapit at kamangmangan. Tulad ng kasabihan, ang buhay ay umiikot sa gulong ng samsara. Samantala, tiningnan ni Jesus ang paghihirap kaugnay ng kasalanan at pagtubos at itinuro ang kalayaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng maraming paghihirap ay papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pareho silang nag-alok ng mga paraan upang makahanap ng kahulugan at layunin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, parang isang manlalakbay na naghahanap ng daan sa masukal na kagubatan. Ang konsepto ng muling pagsilang at buhay na walang hanggan, bagamat magkaiba ang pagpapahulugan sa Kristyanismo at Budismo, ay mga fundamental na paniniwala tungkol sa kalikasan ng pag-iral at ang posibilidad ng espiritual na pagpatuloy pagkatapos ng kamatayan. Sa Budismo, ang reinkarnasyon ay hindi itinuturing na paglipat ng kaluluwa, kundi isang pagpapatuloy ng kamalayan na pinapagana ng karma ang batas ng sanhi at bunga. Parang pagpasa ng baton sa isang karera, kung saan ang ipinapasa ay hindi ang baton mismo, kundi ang enerhiya ng paggalaw. Samantala, ang Kristyanismo ay nangangaral ng pagkakaroon ng walang hanggang kaluluwa na nananatiling buhay pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Ang buhay na walang hanggan ay itinuturing na regalo ng Diyos na ibinibigay sa mga tumatanggap kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Bagamat magkaibang detalye ng muling pagsilang at buhay na walang hanggan sa mga tradisyong ito, pareho silang nag-aalok ng pag-asa at pakiramdam ng pagpapatuloy lampas sa pisikal na pag-iral. Katulad ng kasabihan, iba't ibang lugar, iba't ibang kaugalian. Ipinapahiwatig nila na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang paglipat sa ibang estado ng pagkatao. Ang mga paniniwalang ito ay nagbibigay ng aliw at kapanatagan sa harap ng kamatayan na nag-aalok ng kahulugan at layunin na higit pa sa ating buhay sa mundo. Parang kwento ng tikbalang, ang kaluluwa ay walang kamatayan. Ang mga birtud ng pagiging simple at mapagkumbaba ay malalim na nakaugat sa mga katuruan ni Jesus at Buddha. Si Jesus, ipinanganak sa isang simpleng sabsaban na buhay bilang isang naglalakbay na mangangaral, ay isinabuhay ang kapakumbabaan sa kanyang mga salita at gawa. Katulad ni Jesus, tinalikuran ni Buddha ang kanyang marangyang buhay bilang isang prinsipe upang hanapin ang kaliwanagan. Ipinapakita ang kahalagahan ng pagtalikod sa mga material na bagay at katayuan sa lipunan. Tulad ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parehong binigyang diin ni Jesus at Buddha na ang buhay na nakatuon sa pag-iipon ng kayamanan at paghangad ng makamundong pagkilala ay hantong lamang sa espiritual na kawalan. Hinikayat nila ang kanilang mga tagasunod na hanapin ang kaligayahan sa simpleng pamumuhay, pagiging bukas palad at paghahangad ng espiritual na paglago. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ang kanilang mga katuruan ay naghihikayat sa atin na pag-isipan ang ating mga prioridad at kung ano talaga ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Ano ang matitira sa huli? Sa pagtanggap sa pagiging simple at mapagkumbaba, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa walang katapusang paghahangad ng higit pa at binubuksan natin ang ating sarili sa kasaganaan ng kagalakan, kasiyahan at kahulugan na matatagpuan sa buhay na nakabatay sa mga espiritual na halaga. Kung mahal mo ang iyong kasama, kahit kubo'y paraiso. Ang mga gawaing pagninilay at pananalangin, kahit iba ang pagpapakita nito sa Kristiyano at Budistang tradisyon, ay mga importanteng aspeto ng paglago ng espiritualidad. Si Jesus, sa buong panahon ng kanyang pagmiministeryo, ay madalas na naghahanap ng tahimik na lugar para manalangin, para makipag-isa sa Diyos, at kumuha ng lakas mula sa kanyang relasyon sa kabanalan. Kinilala ni Buddha ang kapangyarihan ng isip para hubugin ang ating pananaw sa realidad. Kaya bumuo siya ng iba't ibang paraan ng pagmumuni-muni para malinang ang atensyon, konsentrasyon at malalim na pag-unawa. Habang ang panalangin sa Kristyanismo ay madalas na pakikipag-usap sa isang personal na Diyos, at ang pagninilay sa Budismo ay nakatuon sa paglinang ng atensyon at malalim na pag-unawa, pareho silang may isang layunin, ang makipag-ugnayan sa isang bagay na mas malaki pa sa sarili. Parang paghahanap din ito ng isang bagay na kinakanta ni Kaczmarski sa kanyang mga awitin. Nag-aalok ang mga ito ng daan palabas sa mga limitasyon ng sarili, pag-abot sa mas malalim na antas ng kamalayan at paglago ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaugnay-ugnay.
Parang paghahanap ito ng harmonya tulad ng isinulat ni Sienkiewicz sa kanyang mga nobela. Piliin man natin ang panalangin, pagninilay o pareho, ang mga gawaing ito ay nag-aalok ng mahalagang kasangkapan para sa espiritual na paglago at pagbabago tulad ng pagbabago ng mga tauhan sa mga kwentong bayan at alamat ng Pilipinas, gaya ng alamat ni Wars at Sawa. Sa ating paglalakbay sa magkasalubong na landas ni Jesus at Buddha, nakita natin ang kamanghamanghang pagkakatulad sa kanilang mga turo tungkol sa pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad at ang paghahangad ng espiritual na kalayaan. Bagamat maaring magkaiba ang kanilang mga pamamaraan na sumasalamin sa kanilang iba't ibang konteksto ng kultura at kasaysayan, ang mga aral ng karunungan ay malalim na umuugong na nagpapakita ng pangkalahatang pagnanais ng sangkatauhan para sa kahulugan, layunin at koneksyon sa isang bagay na mas dakila kaysa sa ating mga sarili. Kung ang pagkakatulad na ito ay resulta ng direktang impluensya, magkaparehong inspirasyon o simpleng karaniwang karanasan ng pag-iral ng tao, ay nananatiling paksa ng talakayan sa mga eskolar. Sa pag-aaral ng kanilang mga turo, pagtanggap sa mga ibinahaging pagpapahalaga at pagsasabuhay ng kanilang walang hanggang karunungan, tayo ay tumutungo sa landas ng espiritual na pag-unlad, pakikiramay at paglilingkod sa iba na nakakatulong sa pagbuo ng isang mas makatarungan, mahabagin at mapayapang mundo. Salamat sa panood. Mag-subscribe sa aming channel. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.